Good morning, everyone. Before I proceed, I have a quote. The strongest person in the room is not the loudest. It is the quietest one. So let's talk about give up your idols today. All the idols. Jesus says, tell to the people of the Philippines, give up your idols. The filthy tradition, your idols, your religious town fiesta, that is idols. Christmas decoration, celebrating parties, drinking alcohol, gambling, spending money for shopping. Tell to the people of the Philippines, if you follow my commands through this woman I am using to shout my message for you, if you obey, you will have a peaceful life. I will take out all your pain. You will enjoy your life and live happily forever. Yes, forever. If you obey my instructions, stop doing darkness. Receive Jesus now. Receive Jesus now. How? Repent. Cry out and repent. I will remember you when I come. I will forgive your sins. I am God, does not lie. I keep my promise. Be done to those who obey me. So this is the verse that Jesus gave to me. Isaiah chapter 2, verse 6. The day of the Lord. You, Lord, have abandoned your people, the descendants of Jacob. They are full of superstitions from the east. They practice divination like the Philistines and embrace pagan customs. Isaiah chapter 3 verse 16 to 26. Isaiah, King. Sorry. 1 Kings 18 verse 26. Then they called the name of Baal from morning till noon. Baal, answer us. They shouted, but there was no response. No one answered, and they danced around the altar they had made. Verse 30 to 31. Then Elijah said to all the people, come to me. They come to him, and he prepared the altar of the Lord which has been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes of descendant from Jacob, to whom the word of the Lord and had come, saying, your name shall be Israel. Then verse 36, 39. And the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in trenches. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, the Lord is God, the Lord is God. The word of the Lord. So, babasahin ko po sa Tagalog, Filipino.
Isaiah. Isaiah chapter 2 verse 6. Wawakasan ang kapalaluan. Isayas. Itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan, sapagkat ang lupain ay puno ng mga salamangkero mula sa silangan at ng mga manghuhula gaya ng Pelestiyo. Nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Sagana ang kanilang lupain sa ginto at pilak, at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupa ay maraming kabayo at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Puno ng diyus-diyusan ang kanilang bayan, mga reboltong gawa lamang na kanilang niyuyukuran. Mga bagay na iyan na inanyuan at nililok lamang. Kaya ang mga tao ay hahamakin at mapapahiya. Huwag mo na silang patatawarin. Magtatago sila sa mga yungib na bato at sa mga hukay upang makaiwas sa puot ni Yahweh at sa kaluwalhatian ng kanyang karangalan. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo sa kanya ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang kanya ring parurusahan, sapagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Amen. 1 Hari chapter 18 verse 26. Kinuha nga nila ang isa sa mga turo at inihanda ito mula umaga hanggang tanghali. Tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na tinayo nila, ngunit walang sumagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo, isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya'y nasa palikuran lang. O baka naman may pinuntahan lang, o baka natulog kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-uungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Verse 36. Nang ikatlo ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo ang lahat, na kayo lang ang Diyos, at nais ninyo silang magbalik loob. Noon day, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, napatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos.
Amen. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. So, ito yung ibig sabihin ng filthy tradition. Kasi, hindi po ito patama sa mga religion sa religion ng kundi panawagan ito ng Panginoong Hesus na iwanan na natin yung mga ganong kaugalian. Yung lahat na yan, yung mga tradition, town fiesta, kasi very common na nakasanayan na natin yan. Lahat ng kinaugalian natin mula nung bata pa, yan din yung tinuturo sa atin mga ninuno natin, yung ancestors natin. So, yan pala ay nagpaparumi sa paningin ng Panginoon. Marumi, filthy traditions, yung kanyang tawag. Napakarumi sa kanyang paningin. So, ibig sabihin ng filthy, kasi yun nga, yung binasa kong Bible verse kay Isaiah, King 1 Hari 18, kahit ano pang sigaw nila sa kanilang rebolto na sunugin yung kanilang handog, walang apoy na lumabas. Hiniwaan pa nila yung kanilang mga kamay, yung mga balat para lang sumagot yung kanilang Baal na Panginoon, walang sumagot. So yun din, kasi parang ina-idol natin yung mga tradition na akala natin maswerte. Walang maswerte kundi sa panalangin lang kay Papa Jesus, kay Papa God. Ang maswerte doon is tawagin mo ang Panginoong Hesus. Walang religion na makapagligtas sa lahat, kundi ang pagtawag lang sa pangalan ni Hesus ay maliligtas ka. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat, walang iba. Kaya ang sabi niya doon sa una niyang panawagan, those who call my name and repent will be saved. So, wala siyang sinabing mga religion na kung anong religion ay masisave. Those who call my name and repent will be saved. Kung tatawagin yung pangalan ni Jesus at humingi ng patawad, ay masave kayo sa ngayong kanyang huling pagbabalik. Nung unang panahon kasi yung mga tao matitigas pa rin ang ulo. Yung pinakita na ni Yahweh ng Panginoong Ama na niligtas sila sa Egypt, niligtas sila sa Paraon. Saka pinakita na kung saan sila wala silang dadaanan kundi yung dagat. Pinakita na ni Lord yung mga himala, pati sa pagkain wala silang problema. Hindi pa rin sila naniniwala. Ganon din yung ginawa nila noong tinawag ni Papa God, ang Panginoong Ama, si Moses doon sa bundok ng Sinai. 40 days hinihintay nila si Moses, wala pa rin. Gumawa sila ng rebolto na baka sa pamamagitan ng mga gold nila na alahas. So hanggang ngayon yan yung mga ninuno natin, yung mga pagano, yung celebration ng pagano, yung mga Palestinians ay ginagaya natin. So ang panawagan ni Lord Jesus is repent. Tawagin ang kanyang pangalan, humingi ng patawad. Naghihintay lang siya.
Hindi kayo ang pumili sa Kanya, kundi si Lord ang nanawagan sa inyo. Si Lord ang pumipili sa inyo, hindi kayo. Saka walang sinumang makapagpabago ng sarili kundi siya lamang. Lahat ng inyong mga nararamdaman ngayon, lahat ng inyong mga sama ng loob, mga bigat ng loob, mga kailangan ninyo, tawagin nyo lang siya. Isasagutin niya lahat. Ang sinumang humingi ayon sa aking pangalan ay bibigay ko. Alangan naman hihingian, pag humingi kayo ng tinapay, ibibigay niya ba to? Pag humingi kayo ng pagkain, ibibigay niya yung ahas. Gaya sabi niya, nasusulat. Kaya ang panawagan niya ay humingi ng patawad. Yun yung filthy tradition. Yung ibig sabihin naman ng Christmas party, Christmas and decors and shopping party. Yung Christmas party, kasi yung nakasanayan natin, birthday ni Papa God. Parang katulad rin natin na nagbi-birthday tayo ng, pagdating ng birthday ay naglalagay tayo ng decorations. Happy birthday to kasino yan. Hindi na tayo naglalagay ng, pagdating ng 3 months, September 1 to December, naglalagay tayo ng lahat ng burluloy nakasabit sa buong bahay. Gagastusan natin ng libo. Instead, yung ibibili nyo ng libo na yan na Christmas decors, ibigay nyo daw sa mahirap. Yan yung gusto ni Papa God. Ang gusto ko sa birthday ko ay nagbibigayan kayo. Bigyan nyo yung mga nagugutom. Damitan nyo yung mga walang damit, yung walang bahay. Bigyan nyo yung mga atip na butas. Bilhan nyo ng bubong. Yan yung gusto niya sa kanyang birthday. Huwag magregalo ng mga toys, mga candy. Iregalo ninyo damit, mga pagkain, groceries, bigas. Yun yung kailangan ng mga mahirap. Masaya na sila eh. Walang pinakamasayang tao sa mundo na binigyan nyo ng regalo ay yung mahihirap. At saka si Papa God, napakasaya rin niya. Yan, nag-smile siya, ngumingiti siya sa ginagawa niyong pagbibigay sa mga nagugutom. Yung mga namimilipit na ng gutom, yung tuhod niya, iniipit na niya sa kanyang tiyan. Yung mga children on the street, lifting their knees to their stomach. They are hungry. Give them food. Yun yung birthday mo, pa-birthday mo kay Papa God. Yan yung gusto niya sa birthday. Hindi yung bibili tayo ng napakaraming pagkain, mag-shopping tayo ng napakaraming pagkain, 10,000, 5,000, and then kayo lang kakain ng family. You cannot eat all and then throw it away, throw it in the garbage. So instead na ibili ninyo doon ng pagkain na yun na hindi nyo maubos kain, ihanda lang sa misa, tapos picturean. We have so many foods celebrating Christmas Day, Christmas party, picture and post. Kala nyo masaya kayo, kinabukasan malungkot na naman, wala nang ibibiling pagkain. Instead na magparty kayo, hanap ng venue na venue, yung napakamahal na venue, yung bibili kayo na 13 month nyo, inaasahan nyo pambayad sa utang, tustos sa mga anak, sa pangangailangan sa tuition fee, sa kanilang mga project, boarding house, saka sa inyong pangangailangan sa araw-araw, bigas. Yung 13 month na natanggap nila, doon na lang pumunta sa party.
Christmas party ng anak, Christmas party ng nanay, tatay, wala na. Instead, sa luho na punta, kinabukasan, namumroblema naman, saan na naman kami kukuha ng aming pangangailangan. So, yung mga empleyado na yan, hindi lahat ay may pera. Okay lang yung mga nasa matataas na posisyon. Kompleto yan. High salary, house and lodging. Ayun. Ay yung employee nyo na nasa mababa, so na involved sa inyong luho, hindi nyo napansin ang kanilang mga pangangailangan, naghihirap. Nung nasa trabaho ako, nung mag Christmas party, yung mga daing ng empleyado na nasa babang posisyon, yung mga maintenance, yung mga dishwasher, kulang yung sahod ko. Ay kung may sakit pa yung anak niya, yung nanay niya, yung may tinutustusan pa, may maintenance na gamot, hindi ako makapagsali nito, hindi ako makapagbili ng damit, hindi ako makapagbili ng regalo. So napapansin ninyo yan po. Ano po, reminders sa totoo, kahit saan ka lumingon, lingunin mo lahat. Party. So, hindi nasisiyahan ang Panginoon dyan. Kaya nga, binigyan niya ng regalo yan yung mga, binigyan niya ng trabaho yan yung mga mahihirap para may pantustos sa kanilang pangangailangan. Hindi masaya ang Panginoon kasi lalo silang naghihirap. Parang nabaon pa rin sila sa utang. So, ito rin yung drinking alcohol. Instead, na wala pa yung ano ninyo, wala pa yung sahod, inutangan nyo na ng Red Horse. So, ngayon nalasing ka, ay walang maisasaing, yung asawa nyo, balingan mo ng galit kasi walang sasaing, kulang ang sahod, kulang ang pera, kulang ang binigay mo sa kanya. Or ikaw naman na misis, instead na support to your mister, supportive na misis sana, ay doon naman sa kapitbahay, anong ginagawa? Gambling, drinking, gambling, alam nyo na, tumit, madyong. So, piso-piso lang yun, 5 piso hanggang sa umabot 100 na ubos. Hindi nyo inaasikaso yung mga anak niyo, wala pa palang pagkain, walang niluto kasi doon nakaupo sa misa, naghahalukay ng cards. Hindi po patama, kundi totoo, reminders sa inyo, paano kayo maahon sa hirap. Bakit kayo naghihirap? Dahil doon sa mga gawa. I know your works, the Lord said. I know your works. Bakit hindi kayo maging faithful sa Kanya? Yung oras ninyo parang walang kabuluhan. Gagamitin nyo yung oras sa Kanya, sa panalangin, or sa inyong mga ginagawa sa bahay, na kahit hindi nakita ng employer mo, gumagawa ka. Hindi nakikita ng asawa mo, malinis ang bahay mo, gumagawa ka. Kasi pagdating niya o may kakainin siya, ang ganda ng bahay, malinis, may isusuot siya na damit, papahinga na lang siya. Yun yung ikinakalugod ng Panginoon. At ang pera ninyo, saan mapupunta? Yung talent na binigay sa inyo, anong ginagawa sa talent niya? Yung pera, yung sahod, yung trabaho, ano ang nangyari doon? Napalaki ba? Napaunlad ba? Yun yung ibig niya sabihin. Shopping, Christmas, decorations, party, gambling. So, ipinapaliwanag po. Hindi yung pinapatama, kundi pinapaliwanag sa inyo na maliwanagan kayo
Kaya ang sabi niya, bakit kayo naghihirap dahil din sa inyong mga maruruming gawa? Kasi yun, yung mga gawa na yun, trap yun. Trap yan. Oh, boring, walang inom, boring, walang sugal, boring, walang party-party, boring, walang shopping, boring lahat. Kay Papa God, boring talaga. Pero pag diniretso na ikaw ay nananalangin at faithful ka kay Papa God, hindi boring. Napakasaya. Parang batang paslit na wala kang problema. You are like a child. There is no problem. Pag sinabi niyang, Daddy, pahingi nito, bibili ako nito, bibigay ka agad ang daddy. So, ganun tayo. Pag sinabing, Lord, wala akong bigyan mo ako ngayon pambili namin ng Lord, ng pagkain, ng aming bayaran. Bibigayan, may gagamitin siyang tao pupunta sa iyong bahay. Magbibigay, may gagamitin siyang tao, may gagamitin siyang employer na magiging iyong amo sa iyong trabaho, na mababait, mabubuting tao. Yan yung ibig niyang sabihin ng tradition. Healthy traditions and habit. Parang habitual na yan kasi yung nangyari. Habit na natin. Pagising, kape, pagkakpe, diretso na upo na. So, wasting time. Dapat ang oras, pahalagahan ninyo. Time is gold, diba? Pahalagahan nyo bawat minuto, bawat oras. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Praise the Lord.